Ayun mga kapatid, magandang gabi po sa lahat at narito naman po ako at muling magbabalik at may ituturo ako sa inyo na topic about sa acid reflux. Ayan. Ito ang kalimitan na mga karamdaman ng aking pasyente na nilalapit dito. Bukod sa nagkakaroon sila sa acid reflux dahil sa kanilang mga kinakain tulad ng mga kinakain na mga mamantika at mga may chemical na mga pagkain, kaya nagkakaroon ng isang tao ng tinatawag na acid reflux at aking ituturo sa inyo kung paano maiwasan, kung ano ang mga sintomas nito. Yan, at bago ako magsimula mga kapatid ay binabati ko kayo ng magandang gabi. Yan, magandang araw, tanghali, hapon at gabi saan man sulok ng mundo. At narito na naman ako at binabati ko ang mga kasamahan ko sa mga manggagamot, sa mga spirit nagtatahak at aaral ng lihim na karunungan. Ayan, at gamitin ninyo ang inyong mga kaaralan, yan, at ina-advise ko na gamitin nyo sa mabuti at pagpapalain po kayo ng ano ng may kapal. Ayan. At aking tatalakayin ngayon mga kapatid ang sintomas ng ang acid reflux o kung acidic ang isang tao. Yan, at ating tatalakayin sa inyo ngayon ang mga kunting kaalaman. Yan. Kapag acidic ang isang tao, humihina ang immune system at madaming sakit na dumadapo. Yan. Bakit naging acidic ang isang tao? Yan. Dahil sa hindi tamang pagkain. Yan. Walang ehersisyo, pag-inom ng alak ng walang laman ang tiyan, pagpapagutom, paninigarilyo, at pagpupuyat. Ito ang mga sintomas ng GERD o acid reflux at ating tatalakayin sa inyo. Ang unang sintomas mga kapatid, panlalamig. Pangalawa, sore throat. Pangatlo, parang sinasakal. Pang-apat, sakit ng ulo. Panglima, bara sa lalamunan. Pang-anim, dry cough. Pang-pito, bloated. Pang-walo, hirap huminga. Pang-walo, dighay at utot. Pang-siyam, anxiety. Pang-sampo, hilo. Ayan, kung nahihilo. Pang-labing isa, pananakit ng mga buto. Pang-labing dalawa, panghihina. Pang-labing tatlo ay chest pain. Ayan. At ang huli ay pagbilis ng tibok ng ng inyong puso o pagpalpitate. Yan. O tinatawag na heartburn. Yan. Pananakit ng tenga, dala ng pasulpot-sulpot na sipon. Kadalasang mga komplikasyon ay panghihina ng mga immune system. Ito yung mga komplikasyon. Yan. Allergies, hika, ubo, sipon, at sakit sa balat. Yan. Pamamaga ng esophagus, laryngitis, yan. Mabilis na pagpupuyat. Ayan ang pagkakaroon ng acid reflux o GERD. Yan. Ayan mga kapatid, at ang mga bitaminang nawawala sa katawan. Ayan, at ating tatalakayin ang mga bitaminang nawawala sa ating katawan kung tayo ay nagkakaroon ng acid reflux o GERD ay ang magnesium, calcium at protein. Yan mga kapatid. Huwag kakalimutang mag-vitamins na mayayaman sa mga ito ang dahilan ng pagsumpong. Yan. Ito ang mga sintomas mga kapatid, ang dahilan ng pagsumpong kapag ang tiyan natin ay madaming bad bacteria o ang mga kinakain natin ay mga matatakaw ang bad bacteria tulad ng carbohydrates. Dumadami ang bakterya na nagiging sanhi ng pag-utot at pagdighay. Ayan. Mga home remedy. Ayan. Mga pagkain at inumin na mayayaman sa alkaline at green na gulay. Mga prutas na mga katas at walang citrus. Alkaline water. Probiotic drinks tulad ng Yakult. WKG water. At kefir grain. At vitamins na non-acidic at saging at soy food. Yan po ang mga pagkain na dapat ninyong kainin para makaiwas sa acid reflux.
Yan. At ito naman mga kapatid ang mga pagkain na dapat ninyong iwasan. Unang-una, ang mga pagkaing mahirap tunawin ng tiyan tulad ng red meat, mahirap matunaw yan mga kapatid. Mga starchy fruit at vegetable. Pagkaing mayaman sa unhealthy carbohydrates tulad ng cake, soft drinks at etc. Prutas na mga maaasim, pagkaing mamantika, yan po ang mga dapat pagkain na inyong iwasan. Yan. Ang inyong dapat gawin, yan para maiwasan ang pagkakaroon ng acid reflux ay nguyain ng maigi ang pagkain. Sumubo ng kaunti lamang sa tuwing kumakain. Ayan, o kakain. Huwag ihiga agad pagkakain. Mainam na maglalakad-lakad muna. Matulog ng mataas ang unan upang hindi umakyat ang acid paitaas. Yan. Matulog sa kaliwang bahagi ng katawan para mabalance ang acid sa tiyan habang natutulog. Yan mga kapatid. At kontrolin ang utak kung nakakaramdam ng kaba at sanayin ang katawan at isip sa pabago-bagong mood ng katawan. At tanggapin ang sakit at tulungan ang sarili na makabawi. Ayan. Uminom ng 1 oras bago kumain ng alkaline water at huwag iinom habang kumakain o uminom pagkatapos ng 30 minutes pagkakain. Yan ang mga dapat mga kapatid. At iwasan magpuyat at magpapagod. Iwasang magpagutom, iwasang magpakabusog para hindi ma-bloated ang tiyan na nagiging sanhi ng reflux. Yan. Magiging positibo at lakasan ang loob at tigilan ang mga bisyo tulad ng pag-iinom ng alak at ang mga tulad ng beer at mga hard drinks. Ayan. Ang acid reflux ay nagagamot mga kapatid, ngunit bumabalik sa oras na maulit ang pagbalik ng mga bad bacteria at sa sobrang stress mga kapatid. Natatanggal ito sa katawan, depende kung gaano kadami ang bad bacteria sa tiyan. Kung paano ang diet ang ginawa ay sundin ang healthy lifestyle. Kung kailangan upang mapabilis gumaling, gawing positibo ang araw-araw na gawain dahil ang stress at galit ay nagpuproduce ng acid sa katawan. Kaya mahalagang laging sanayin at maayos na pagkain. Yan mga kapatid. At kailangan po natin na kung tayo po ay inaatake ng acid reflux ay kailangan pong kontrolin ang ating sarili mga kapatid para hindi ito lumala at aatake muli. At naway sa mga may acid reflux dyan, ito ang mga pamamaraan na dapat ninyong gawin, iwasan at sundin ninyo ang mga pamamaraan upang tuluyan ang paggaling ng inyong acid reflux. Ito mga kapatid ang may mga halamang gamot ako na aking ituturo sa inyo upang maibsan at maiwasan ang pagkakaroon ng acid reflux. Unang-una mga kapatid ay ang magandang gamot, halamang gamot na gamot sa acid reflux ay ang talbos ng bayabas. Ayan, yung talbos ng bayabas, pwede ninyo yang nguyain mga kapatid, ang talbos ng bayabas, tsaka lunukin ninyo. At kung hindi hiyang sa inyo ang tinatawag na ang talbos ng bayabas, ay pakuluan ninyo mga kapatid. Pakuluan ninyo, tsaka kinaumagahan ay inumin ninyo ng walang laman ang tiyan. Inumin ninyo para ang mga bad bacteria ay ma-wash out at ma-flush out yun at maidumi o maiihi ninyo ang mga bad bacteria. At gawin ninyo sa loob ng 2 linggo ng sunod-sunod. At iwasang kumain ng mga matataba, maalat at mga mamantika na mga pagkain. At iwasan din ang mga carbohydrates tulad ng mga kamote, kamuting kahoy. Yan, at iwasan ang pagkain ng maraming kanin dahil nagdudulot din iyan at pagkakaroon ng bloated sa ating tiyan. Ayan, at kung hindi naman ninyo gusto o hindi kayo hiyang sa tinatawag na
sa talbos ng bayabas ay gawin ninyo mga kapatid ay pwede naman bumili kayo sa pharmacy ng Gaviscon. Ang Gaviscon po ay gawin ninyo sa ganun din sa umaga na walang laman ang tiyan, inumin po ninyo ang Gaviscon, yung parang liquid na Gaviscon, tapos inumin po ninyo yung liquid na yon na walang laman ang tiyan para bumaba ang iyong acid reflux. O di kaya mga kapatid ay ang marshmallow. Isa din po ang marshmallow upang makatulong para kumalma ang iyong acid at muling bababa ang iyong acid. Ang marshmallow din po ay tumutulong yan na pampakalma sa ating tiyan at upang para ang marshmallow na yun, yung mga bad bacteria doon kakapit, ang mga bad bacteria sa marshmallow hanggang sa maidumi natin. Ayan lang mga kapatid, at hanggang dito na lang. Ito pong topic na ito ay about sa tinatawag na acid reflux. Sa may mga acid reflux dyan, ito po ay bagay sa inyo na bagay ninyong panuurin. Ito pong mga tinatalakay ko ay about po ito sa physical na karamdaman, hindi po spiritual ang ating tatalakayin ngayon. At ito po ay mga nire-request sa akin ng aking mga masugid na taga-subaybay at taga-panood ng aking video. Ayan po, sa mga gusto pong mag-request na mga kapatid na aking tatalakayin ang mga kung ano mang mga halamang gamot yan, kung about sa spiritual, physical, request lang po kayo mga kapatid at ating tatalakayin. Gawan natin yan ng mananaliksik ako at magtanong-tanong ako sa may mga kakilalang kaibigang mga doktor. Magtatanong-tanong ako upang patuloy na magkaroon ng lunas ang inyong karamdaman at sa sakit na physical, spiritual o kung ano man na inyong gustong i-request sa akin. At hanggang dito na lang, at God bless us all. Ingat po tayo palagi.